Time check, 3:00 ng hapon. Natatawa ako kay Lazadik. Pagtingin ko, nagigisingin ko, hilik na hilik eh. Mukhang gusto nang matulog hanggang gabi rito eh. Eh ako, okay naman ako kahit na ilang minuto. Basta nakapagpahinga, kumbaga nakaidlip. Thank you po! Salamat po! Dito sa kanan. At nag-search ako kanina ng malapit na Honda Service Center. Or basta merong paggawa ng Honda. Wala ko munang ipacheck at para on the way ng Cordillera namin bukas, wala tayong magiging problema, wala tayong magiging aberya. Sabi ko nga, pag nabiyahe tayo, expect the unexpected. Kahit nasabihin natin na tayo ay nag-maintenance bago umalis, inabutan naman ng sira yung ating oil seal. Yung way namin na papuntang Baguio, doon na kami pumili ng Honda Service Center na madadaanan. Kaysa naman bumalik pa kami. Medyo malayo-layo at ang ulap ay nagbabadya na naman. Madilim ang kalangitan. Sana matapos din kagad kapag inayos. At hindi naman sana ganun kalaki yung aking babayaran. Yung budget natin ay limited lang. Talagang akala natin okay na eh. Pero hindi pala. Hindi tayo sure. Uy, salamat muna kay tita na nag-asikaso sa amin sa tanghalian namin. Ang sarap. Pagkatapos namin kumain, talagang tulog agad eh. Pagka pahinga ng konti eh. Ngayon naman ay wala akong nararamdamang dragging sa motor ko. Nung una lang, nung pagkatapos ng maintenance, doon ako may naramdaman. Tapos may parang narinig akong lagitik. Pero sinabi ko naman kay Patrick, ang sabi niya sa akin, dumaan nga daw ako muna sa kanila. Nang sa ganun masigurado. Ako namang matigas ang ulo, hindi na ako dumaan sa kanila kasi nakaramdam na akong okay si Beastie. Yung pala, meron ng tagas ng oil seal. You are leaving Mangaldan, Pangasinan. Kopya. Oy, ganda ng tulay na to ah. Ang linis ng tubig oh. Anong tulay ito? Tingnan nga natin doon sa dulo kung ano nakasulat. Kung mababasa natin, Kayanga Bridge. Dito yan sa may Pangasinan, Mangaldan. Hindi pala Mangaldan. Tapos na nga pala tayo. Kayanga. Barangay Kayanga. Kayanga. Oo nga, Kayanga. Motor Trade Suzuki. Oras na para magmotor. Nakaka-LSS yung yung kanta nun sa Suzuki. Ito, may helmet shop, tsaka shop din dito sa may tapat Pero ito yung mismong Honda. Kung halimbawa meron naman tayong shop na pala rito na malapit. Ito, service center. Buti, umabot kami ng bukas pa. 3:30. Okay lang, parada muna natin dito. Sir, papagawa, panggilid. Sabi nung ko, oil seal daw yata. Baka bumigay yung oil seal. Marami pa bang gagawin? Okay, sige. Check daw muna ni Kuya kung may oil seal. Sana meron. Na rin ako ng malapit na pag-withdrawhan dito. Nabawasan pa yung budget natin ng Cordillera. Kaya dapat talaga meron kayong pasobras na budget kapag ganitong biyahe para anytime na magkaroon kayo ng aberya at kailangan bumili ng pyesa or magpapagawa, meron tayong extra money. Wala? Sige, pagkano? Salamat bro. Thank you. Wala daw silang stock ng oil seal. Tanong ko dito kung meron dito. Sana meron. Pag wala dito, dun sa isang nadaanan lang natin kanina. Okay, time check mga kabakbak. 4:30 ng hapon. At after naming tumingin dun sa may parting Pangasinan nung sa Honda, ay wala nga. Halos parang nasa 7 tindahan na yung napagtatanungan namin dito along the way papuntang Baguio. Ito, La Union na tong tinatahak namin na daan. Wala pa rin kaming makita na oil seal. So parang may naalala ko sa Facebook group ng Cordillera na ang laging puntahan ng mga nagpapagawa ng scooter pagdating sa Baguio ay yung Nuki Works. So ngayon kapag wala kaming nahanapan dito along the way sa baba at paakyat na kami ng Baguio, doon na kami pupuntahan namin yung Nuki Works. Si Nuki Works, alam ko kaibigan din niya nung kaibigan natin na si Pops Jan. Ito, meron dito. Meron kayong oil seal para sa Honda Beat na torque drive. Pag wala pa rin tayong nakita rito along the way, talagang sa Baguio na tayo makakapagpagawa. Ang inaalala ko lang, baka kung ano pang lalong malalang mangyari dito ko sa motor ko, kay Beastie. Wala daw. Sige boss, thank you Wala pa rin. Lord, bigyan mo naman kami. Padalhan mo kami ng tulong na makahanap ng oil seal para dito kay Beastie. At hindi ako namumroblema o nangangamba sa papunta namin ngayon ng tatahakin na Cordillera bukas. So hindi ko naman syempre agad itutuloy hanggat hindi ito nagagawa. Minakita ako dun. Sinusubukan kami nitong challenge na to ngayon Magandang hapon po. Meron po kayong oil seal? Meron? Yun! Buti na lang hindi ko nalagpasan yung tindahan. Nalagpasan na namin, buti nakita ko pa. Papagawa ko to boss. Hindi lang natin matapos yung nandito at makikita natin kung anong itsura ng loob ng
panggilid ni Beastie. Buti na lang kamo to ng iba pang nakasalang, kaya diretso na kagad. Pero hinihintay lang namin lumamig yung makina. Ayun nga, may tumutulo pa rin yun. Moment of truth. Tingnan natin kung anong itsura ng panggilid natin after masira yung oil seal. Parang mas gugustuhin ko pang ulanin kami kaysa nasa akin yung abirya eh. Inaraw nga kami, ang kapalit ng kahilingan namin na wag ulanin, abirya kay Beastie. Boom! Ayun nga, may ano ng langis oh. So itong shop na to, ang pangalan is Mark Motorcycle Parts and Accessories sa may kahabaan ng Rosario. Ayun, malapit lang dun sa gas station ng Wheel Rider. Buti nga mo, hindi ko nalagpasan tong shop na to. Kung hindi, baka malala pa nangyari bago makit ng Baguio. Natatawa ako sa sarili ko. Kasi, ang dinala ko, ayun oh, may dala akong 2 belt. Handa na akong maputulan ng 2 beses. Pero nung nasira, kung ano yung wala ko, yun yung nagka-problema. Ang galing! Patrick, mali yung sinabi mo sa akin. Hindi naman daw dito yung tagas dun sa kabila, yung malaki. Pero buti na lang, meron din pa rin si sir na stock. All goods. Ang oil seal na mahirap hanapin. dito lang sa may Mark Motorcycle Parts and Accessories meron. Honda nga wala eh. Sila meron. Palandyong yan. Ano na, Honda? Stock din pag may time. Pag laspaltan yung mismong oil seal, lilinisin. Grabe yung paglilinis ni bro. Talagang linis na linis. Halika rito. Ilan yung takbo mo kanina? Nung hinabol mo ako? 120 plus lang. 120, anong sabi mong partida? Sabi mo, mabigat pa yon. Oo, marami kong karga. O bakit sa akin? Marami naman akong karga. Oo, yung mga tools ko. Mas mabigat ako sa'yo. Mas mabigat ka? Sigurado, oo. Mas malaki ko sa'yo. Kahit sabihin mong mas malaki ka tingnan, mas malawal ka tingnan. Kasi may problema pala, kaya ganun. Ngayon na ayos na, nililinisan ni Kuya. Tingnan natin ngayon sa bankingan. So, ibig sabihin parang pinataanan mo ako. Yeah, yun talaga yun, bro. Nagpapaano lang ang mga talagang magagaling, mga talagang malalakas. Nagpapaubaya lang sa umpisa yan. Pagdating ng talagang nalaman na pala may sira, dito sa Cordillera tayo magkakasubukan yun. Okay. Huwag kang hihiga, ha? Huwag kang kakalat. Pagka kumalat ka, diretso ka sa baba. Isang konting malis eh. Isang overshoot eh. May kalalagyan ka eh. Iba yung kalalagyan. may tumutunog pa. ubus lahat ng laman ng motor. Pati ikaw pa. Katay ka din eh pagka nagkamali ka din. Mabilis pa yung sasakyan mo. May wang-wang. Okay, time check. 6:00. Sakto na ito yung time ng pagsasara ng shop ni Sir Mark. At nagawa na si Beastie, okay na. Pinaltan na rin yung belt. Tapos nilinis na maigi ni Sir, kaya inabot kami ng gantong oras. Nakakita ko kung paano niya linisin eh. Talagang said na said eh. Binigyan ko na sila Sir ng sticker, pero meron pa akong bibigyan dito. Wait, siyempre kasama natin ang Shipa. May kasama pang keychain niya, no? Oh, pakita ko sa inyo ha. Oh, di ba? Ay, ma'am. Ito po. Para sa inyo. Sir Mark, salamat ha. Thank you po. Sige po. O Sir, baka may pagbigyan pa kayo. Yan mo na lang. Makakalarga na din nang walang pinoproblema at walang iniisip sa biyahe. Sir, patulak na nga. Yeah. Ito ang Honda Beat na mabigat eh. Literal na kargado eh. Sige boss. Thank you ulit. Tara, humanda ka bukas ha. Humanda ka na bukas. Babawi kami ni Beastie sa'yo bukas. Kala mo ha. Hindi ko pala lagpasin yun. Ginawa mo sa aking pambabastos. Binastos mo si Beastie. Let's go. Mamaya makakachat naman natin sila Kuya Boy P at pare-pares naman kami na doon kami matutulog. Woo! Si Smooth! Nice! Oh, biruin mo yun. Kanina, habang sinasabi ko kay Lord na nabigyan tayo ng tulong, magano. Tapos nung nakita ko yung shop, nasabi ko hindi ko pwedeng lagpasan yun, tinignan ko talaga. Tapos dun pa nakakuha nung kailangan na pyesa. Iba talaga si Lord. God will always provide talaga. Basta huwag kang makakalimot na tatawag sa Kanya. Woo! Aywa, let's go! Ang lalakas ng ilaw ng mga motor. Mga pulis pala to. Mga may wang-wang. Woo! Okay na! Natutuwa ako dun sa tindahan ni Sir Mark, yung Mark Motorcycle Parts and Accessories. Titingnan mo yung tindahan niya, yung anliit, pero dun pa kami nakahanap mismo ng pyesa. Samantalang yung mga dinaanan namin na pinagtatanungan namin na tipong akala namin meron dun kasi ang laki ng shop, pero wala. So Honda nga wala eh, pero kay Sir Mark lang meron. Kaya wag yung titingnan yung panlabas na shop. Basta pag kami mga kailangan kayo na pyesa, kahit gaano pa kaliit yung shop, tanong kayo. Parang sa ganun, matsyempuhan nyo pa na baka dun nga talaga meron. Kung saan sa hindi mo inaasahan na shop, di ba? Kung nalagpasan ko yun, edi baka di ko alam kung saan ako aabutin ng pagkasira ng motor ko. Kung halimbawa paakit na kami ng Baguio. Yung daan dito na pakaliwa, ito dapat yung daan na papunta dun sa may arko ng Benguet.
Eh ang kaso sarado. So pinapadaan tayo ni Google Map sa kanan, which is iikot tayo. Ang lalabasan natin is yung arko ng La Union, Baguio, via Cannon Road, season dito. Parang pwede naman ata. Parang pwede yatang dumaan eh, doon. Hindi kasi nakita ko yung tricycle dumaan doon eh. Sir, pwede magtanong, yung daan dito, yung papuntang Benguet, sarado o pwedeng daan? Ah, close, okay, sige. Salamat po. Close talaga, oo. Tara, baka yung mga malalapit lang yung ano doon, yung mga dumadaan, yung bago magdating dun sa mismong close road. Siya, diretso tayo dito, ikot tayo. La Union! Godspeed! Welcome to La Union! LU. Kaso gabi na tayo dumating para ng North Loop. Pagkatapos pala mismo ng tulay, yung sa may arko ng La Union, eh yung dito may lilikuan pala na bypass road, Riverside. Kung dumaretso kami, ligaw kami. Dito pala yung isang daan. Mukhang katatapos lang umulan dito ah. Medyo delikado ang kalsada. Matarik, ingat tayo dito. Dito na kami sa papunta ng Cannon Road. Nakalagay kasi close. Eh dito, ito yung daan dapat na dito kami lalabas. Kung halimbawa doon kami sa may arko ng Benguet dumaan. Pero ewan ko kung haharangin kami ha. Opya. Eh sir, dito lang po kami dinadaan ng mapa. Dito lang po kami dinadaan ng mapa. Bakit nyo sinusundan yung mapa? Isan po ba kami pwede sir dumaan? Yung mapang yan, direksyon na may daanan. Opo. Hindi niya sinasabi kung close o hindi. Aho. Oh, kaya ba doon kayo sa Marcos Highway? Marcos Highway po. Sa kabila niyan, ito ang pinakauna. 4 yan na highway, papuntang Baguio. 4 na highway papuntang Baguio. Ah, sige po sir. Yung susunod dyan. Okay, sige sir. Thank you. Pasensya na po at talagang hindi namin alam at first time ko lang pong pumunta ng Baguio. Dito kami tinuturo ng mapa. Saan yun? Alam mo yung isang daan? Eh dito lang tayo tinuturo ng mapa eh. Teka lang, halamin ko muna. Baguio. O, tingnan natin kung tama na tong daan na to. At kasi nga nakalagay doon, ang nakalagay kasi doon ay panay residente lang yung pwede. Eh parang dito naman din kami tinuturo. Dumaan pa kami ng arko ng La Union, umikot-ikot pa kami. Tapos din kami padadaanin dito sa daan na itinuro sa amin ni Google Map. Ganyan talaga pag umaasa lang kay Google Map at first time lang naman natin makarating ng Baguio eh. Inabot pa nga tayo ng gabi, hindi rin natin makakita yung ganda rito sa tabi na to. Eh, babalik pa naman tayo. If ever man na dumaan ulit tayo dito, tingnan natin kung anong itsura ng lugar dito. Ayan o, yung welcome to Benguet Province. Ito yung arko mismo. Pabalik kami, pabalik. Medyo ramdam ko na dito sa baba, yung lamig ha. Oh, yun. Doon kami nanggaling kanina oh. Tapos umikot kaming pa ganun dito. Kung doon pala kami dumaretso kagad, eh di okay na kagad. Grabing dilim dito. Walang masyadong ilaw. Ang ilaw mo lang talaga. Ilaw ng motor mo o sasakyan mo. Kaya dapat talaga malakas ilaw mo. Panay kurbadahan pa. Ingat tayo. First time natin dadaan dito. Sila sa Dick mukhang first time din kasi doon nga daw siya sa kabila. Magse 7 PM. 36 kilometers to go. Pero 1 hour and 40 minutes. Bakit? Eh, ito na yung parang bulate ang daan eh. Oh. Tingnan nyo naman ang daan. Parang bulate ba? 7-11. Stop over na kami. Nag-decide na kami kumain na ng hapunan para paghanap namin ng hotel, eh ayusin na lang namin yung gamit namin. Tapos tutulog na. Paghanap, pahinga na. In order namin pigar-pigar. Although marami dito ang pagpipilian na ulam, nabuti na namin pigar-pigar kasi limited rice. Oo. Ang na-experience ko dito ngayon sa bagong helmet natin, parang naiipit yung tenga ko. Pagka every time natatanggalin ko, mag-stop over kami, nasakit yung tenga ko dito sa may taas. Ayun eh, yung sa akin yun ha. Pre, iba-iba naman tayo na experience sa helmet eh. Eh yun yung experience ko sa akin. Pigar. Yung sinabi ko bro na sana ulanin na lang tayo, wag na magka-aberya. Tinupad naman kagad. Nadinig ka na. Ang bilis naman. Kanina nga rin nagsabi ako na sana bigyan na ako ng tulong para makaano na ng pyesa. Ang bilis din. Ganun kabilis magbigay si Lord. Kaya lang susunod, iayos mo na yung tray mo. Kaya nga eh. Thank you Lord ha, kung ano man yung mga nararanasan namin ngayon. Well, kaya na tayo. Alas 8 na ng gabi, pagkatapos namin kumain, kung makikita nyo rito, kami na lang yung nandito tsaka yung tindero dito. Asan yung tent mo? Mag-tent na lang kaya tayo dito. Oo nga, malawak dito. Ayan no? Oh. Malawak dito. At least, meron pa tayong bantay dito, yung mga tindero dito. Oo, tsaka may CR sila. Oo. Pwede tayong makilugo dyan pagkaan ng umaga. Oo, lilingatin lang natin. Ano? Ito tayo dito. Oo. Sige, tara. Grabe, ang lamig!
Nandito na kami, Baguio. Uy! Naghihintay ka? Anong pangalan mo? Automark, naka-subscribe ako sa'yo. Uy! Teka lang. May regalo ako dahil nandito ka. Alas 9:30 na oh. Teka lang, ikukunin lang ako para sa'yo bro. Grabe yung fog dito. Kami makakita. Nakakit na kami ng Baguio. First time ko, ganito pa yung anuhan ko. Bare months na talaga. Naninigas yung kamay ko ah. Oh bro, ito complete sticker pack ha. Salamat, Yung HL, idol. limited edition yan. Tapos, dahil sa alas 9 ng gabi, ikaw ang nagtintay at abot. Ano naman mo kami dito, inintay mo talaga kami. Okay. Oh, sipa. Salamat, Para idol. sa'yo yan bro. Salamat mo ako sa vlog. Anong pangalan mo? Motobird. Motobird. Yeah. Yan, Motobird dito sa Baguio. Tayo inintay kami oh. Grabe ka naman, solid. Mahirap palang walang gloves dito pag di ka sanay. Naninigas kamay ko ah. Sige, ingat ha. Salamat. Sige bro. Lamig! Tagus-tagusan, nakala ko kaya na ng andala kong jacket at saka kapote na to. Hindi pa pala, tumatagos pa rin. Welcome to Baguio City! All goods. Dito na kami sa Leo Hotel mag-i-stay. At natawagan na namin si Boy Pe at saka si Juan, si Bro Juan, na papunta pa lang sila rito. Nagkasundo na kami dito sa kinuha namin hotel tsaka kwarto. Pakita ko sa inyo kung anong itsura ng kwarto na kinuha namin sa nagkakahalagang 2,995. At kung apat kami, hati-hati kami, edi pumapatak ng 750 ang isa. Yan, itsura. So, dinagdagan ng isang kwarto. Dito ako sa isa, sa maliit, sa gitna. Dito si Bro Juan o kaya si Kuya Boy P.O. Magpalit silang dalawa. Basta... Uy! Ginagawa mo? Nagpaalam ka, babae ko to ah. Ang bahay mo? Ito, Ba't walang tsinelas? hindi kami nagchinelas dito. Ba't ang lamig-lamig dito, hindi tsinelas? Yung 2,995 ay may kasama ng breakfast. At hanggang 12 at noon ang check-out. Pero maaga naman kami bukas eh. Pero ngayon pa lang, nakaprepare na yung isusuot ko. Tapos, maliligo na ako ngayon. Magbibihis na ako ngayon. Para bukas pagbangon, ready to go na agad. Ganun ang Hampas Loopers. Yeah! Kamusta ang mga inulan ng inulan? Labo, di kami na problema. Hindi ka na problema. Parang sa video mo, taga nyo na kahinto ah. Kami? Oo. Tuloy-tuloy kami. What is hinto? Mamog, di ba? Mamog. Oo. Oh, visible yung kalsada namin. Alam mo bakit? Bakit? Nakaatom kami. Ayun, Ayun lang. Ano ba ilaw mo? Wala na nga ako makita eh. Akala ko naka... Hindi.